Hello and welcome to my vlog about my key affirmations in my future professional life. For Values Education 14 assigned to us by a professor. Here I have chosen 5 key affirmation questions. Question number 1. What is the most important to me in my relationship with my future boss, my peers, or my subordinates? I think the most important thing about our relationship with my boss, my subordinates, and my peers is trust. Because a relationship based on trust is a relationship that proves to last and is effective in the workplace. Parang pag alam mo yung kapag tinuwalaan mo yung boss mo, yung mga katrabaho mo at yung mga subordinates mo, mas madaling gawin ang trabaho. So yun, sa trust, actually trust lang pala. So yun, pinaka-importante para sa akin sa isang relationship ay ang trust, lalo na sa workplace, since magiging effective ang working habit at maganda siyang at nakapag-produce ng magandang positive atmosphere sa workplace. Next question. How would I like my boss to think about me? Siguro kung ang gusto kong maisip sa akin ng boss ay yung dependable, trustworthy, at efficient. Since sa workplace, ang pinaka-importante bagay yung magawa mo yung trabaho mo. So yung efficiency, nandun na yung dapat makita siya sa isang employee. So efficiency, yung dependability mo na kaya mong gawin ng isang trabaho. Kailangan malaman ng boss mo na kaya kanyang depend yan sa isang trabaho at kaya mong gawin, at doon yung pumapasok yung kanyang efficiency. At yung fast pala, mabilis gawin ng trabaho. Hindi lang importante na magawa mo ang trabaho, at kasing importante lang rin nito ang magawa mo siya ng mabilis. Dahil sa workplace, may mga competition ka. Kung hindi mo ka-competition mo yung mga sarili mong katrabaho, ka-competition mo rin ang mga ibang kumpanya. So, ang tao na mabilis magawa ang trabaho, mas magaling siya sa at mas ahead siya sa ibang kumpanya. Question number 3. Would I assign an employee to a job that I knew had not been made safe as it should be? Why? Bukod sa bawal to sa batas, isa rin itong moral importance na siguraduhin mong secure at safe ang iyong employees or yung mga subordinates mo. Bukod to sa safety, masama rin sa working habit yung pag-a-assign sa mga employee sa mga posisyon or mga trabaho na alam mong hindi sa kanya safe. Kasi alam mo namang hindi siya safe, so ba't mo sila i-assign doon? So nakapahama ka pa ng isang tao. So yun, moral importance at bawal sa batas siya. At trabaho mo rin actually as a superior na siguraduhin mong safe at secure ang iyong employee at subordinates. Next question. Am I willing to deliberately work against my peers to make them look bad and myself look good? Why? No. Hindi ko... Katulad sa question number 3, hindi siya pwedeng gawin kasi nakakapasama siya sa working habit mo at nakaka-create siya ng negative atmosphere. Yun siya sa mga tatawag natin na unwanted competition. Okay lang makipag-compete sa isang employee as long as maging sa tong friendly competition. Pero yung talaga sinisiraan mo na yung employee mo, parang siya, nagiging one-sided benefit lang siya. Beneficial na sa iyo, pero sa competition mo, hindi. Maganda rin na yung competition na type, yung katulad sinabi ko, yung friendly competition. Maganda rin itong friendly competition since nakaka-produce siya ng mga magandang resulta at hindi siya harmful pareha sa inyo, sa working habit niyo. Bukod doon, parang tawagin naman natin na unprofessional siya since
sinisiraan mo yung isang employee para hindi siya yung part ng yung good work ethics. And question number 5. Do I think it is alright to continually criticize and harass a peer or another work group? Why? Siguro hindi rin. Pero yung criticism naman, maganda lang siya pag constructive criticism. Siya yung kinikriticize mo yung tao at the same time, kinikriticize mo siya in a light-hearted manner. Hindi katulad ng destructive criticism, parang bashing lang siya. Hindi siya magandang... So rin ang question number 4, hindi siya nakaproduce ng good working atmosphere sa good work habit. Simpleng paninira lang talaga siya. Ang harassment, lalo na yon, bawal na bawal din ang harassment kasi katulad din ulit ng question number 4, hindi siya beneficial, ay one-sided benefit lang siya at lalong produce siya ng negative working atmosphere. So yun. Sila po tayo. At mga follow-up questions nga pala provided by our professor. In addition to those 5 questions, there are 3 more. What are the ideas or thoughts that struck me the most in our class? I think it was those things that employers look for in an employee. Tungkol sa idea na nalaman ko talaga kung ano yung mga 10, I think, na hinahanap ng mga employers sa isang employee. Tungkol nalaman na ito pala kailangan kong i-develop at ito ko yung kailangan kong mastery na skill or ability para makasikuha ng secure na work in the future. Do you think you're ready for the workplace? I think I'm partly ready because yung may mga skills ako na nalaman ko yung sa 10 skills employers are looking for an employee. Nalaman ko doon na may mga skills na pala ako hindi naman fully developed pero partly developed na siya. So in a way, medyo handa na ako para sa workplace. At yung mga skills na nalaman ko na wala pa ako, or kulang ako. So yun yung, kaya ko nasabi na pang partly ready na ako for workplace. Yung mga ilang taon pa para maghanda. So it's anything I want to say. Probably nothing anymore. So that's it for my vlog. Thank you for watching and I hope you understood me.